This is the day. Basahin ko ng verse 1, basahin ko ng verse 1, verse 2 hanggang mabasa tayo sa last verse. First verse, really chill, you will be a deception of Father and attempt to know understanding. For I leave you to pray, forsaken am I alone. For I wash my Father
He taught me also and said unto me, Let thine heart obey my words, keep my commandments, and live. Get wisdom, get understanding, forget it not, neither decline from the words of my mouth. Forsake her not, and she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and with all thy getting get understanding. Exalt her, and she shall promote thee. He shall give thee honor and God shall embrace her. She shall give to the anointed an ornament of praise, a crown of glory shall she deliver to thee. Hear, O my son, and receive my sayings, and the years of thy life shall be many. I have taught thee in the way of wisdom, I have led thee in the right paths. And thou shalt thy steps shall not be straight, And the promise thou shalt not stumble. Take fast all instruction, let her not go, keep her, for she is thy life. enter not into the path of the wicked, and go not into the way of evil men. Avoid me fast from my feet, turn from me and pass away. For they sleep not, except they have done mischief, and their sleep is taken away, unless they cause some to fall. For they eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. But the path of the just is as shining light, that shines more and more unto the perfect day. The way of the wicked is a darkness, and they know not what is stumble. My son, attend to my words, and guide thy ear unto my saying. Let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart. For they are life to those that find them, and health to all their flesh. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Put away from me a forward mouth, and perverse lips to depart from me. Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee. Under the path of thy feet, and let all thy ways be established. Last verse, sabay-sabay pa tayo, ready to read. Turn not to the right hand nor to the left, remove thy foot from evil. Amen. Pagdating po sa bawat isa, praise the Lord, salamat po sa salita po ng Diyos. Are you happy this morning? Amen? Amen. Welcome po sa ating Saturday devotion, morning devotion. Salamat sa salita ng Diyos. Sabi ng Bible Diyos sa verse 27, basahin natin. Ready, basa. Turn not to the right hand nor to the left, remove thy foot from evil. Sabi ng Bible, huwag mo dito sa kaliwa, huwag mo dito sa kanan. Sabihin, puri-puri lang tayo, dire-diretso lang. Sa kalooban po ng Panginoon. Umaga, saan natin ang ating pong teksto, Matthew chapter 7. Saan natin Matthew chapter 7, verse 21. Matthew chapter 7, verse 21. Sabi ng Bible sa Matthew 7, verse 21, ready, basa. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter in the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. The will of us all winner. Ay manalangin, nagilang Diyos, salamat po ngayong umaga sa blessing na pinagkalugod sa amin, salamat po sa night rest, salamat po sa parang araw, yung pong pinagkalog, bless you po. Ngayon po nga sa devotion ng umaga, salamat po sila po mga anak, sila po kaming Lord, Maria, sa amang katuwang, kung kami sa luway, magkakay ng kaluluwa, tayo rin po mga kapatiran, at yun by live stream, kung kami na sila hamunin po, nandiyo po mga salita ngayong umaga. Tawag po sa mga pagkukulang pagkakasalamat po namin kayo, sa bagat idalangin po namin hiling, kami po salamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kayo po yung mga kopo, salamat po sa inyong pagtayo muli ngayong umaga. The will of a soul winner, ang kalooban ng isang soul winner, mag-aakay ng kaluluwa. Alam po, yan po yung isang pinakamalaga na ating po mabali. Kaya sa isang tao, o sa isang Kristiyano, yung tinatawag na self-will, diba? Yung kalooban, yung pansariling kalooban. Hanggat hindi kasi naaalis, nababali ang self-will ng isang tao, ay hindi yung magpapasakop sa Diyos. Maging ang isang Kristiyano, ay maraming mga kadahilanan, maraming mga palusot sa buhay. Kasi bakit? Self-will meron siyang sariling kalooban. Pero yung pinakamaganda ay maalaman talaga natin kung ano po yung kalooban para sa atin. Lalo bilang isang soul winner, mga kapatid. Pero kung titinan natin mula sa ating binasa, sabi ng Bible, that everyone that saith unto me, Lord, Lord,
shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. So ano pong nakikita niyo po diyan? Nakalalabasan po mga kapatid. Di ba sabi niya? Hindi lahat na nagsasabi sa akin, sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, Panginoon, Panginoon ay papasok sa karyan ng langit. So tama nga naman, hindi naman lahat na nagsasabi, Diyos ko, ay pupunta ng langit. Tama ba, man? Hindi lahat. Pero dito, sabi dito sa ikalawang bahagi, dito na magkakaproblema. Sabi ng Bible, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. So, ang pupunta sa langit, sabi ng Bible, ay yung gumagawa ng kalooban ng Ama. Ay gumagawa ng kalooban ng Amang nasa langit. So, ano ibig sabihin noon? Pag ganoon, ibig sabihin ng salvation na ay may works. Ganyan? Naunawaan niyo po ba? So, sabi ng Bible, he that doeth the will of my Father. So, ibig sabihin na, ang salvation may works. Ano? Salit niya. Sabi ng Bible, liwanag, kaya hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit. But, sabi ng Bible, tatagalogin natin, ngunit, ang gumagawa ng kalooban ng Ama, sabi ng Bible, ngunit, siya na gumagawa ng kalooban ng Amang nasa langit. So, ano pong sabi ng Bible? Yung pupunta ng langit, yung gumagawa ng kalooban ng Ama. He that doeth the will of my Father. So, lalabasan niya, salvation by works. Amen? Amen na. Ano? Okay? Kaya hunawan natin yung kalooban ng Ama. Sabi ng Bible, he that doeth the will of my Father. Okay, which is in heaven. Sabi ng Bible, ang siyang gumagawa ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Sabi po ng ating Panginoong Jesus, take note, the one who is speaking here is the Lord Jesus Christ Himself. Nung siya'y nangaral, yung pinakamahabang sermon ng Panginoon. Okay? Ito po yung kanyang sermon, yung from the mount, mga kapatid. Yung tinatawag na the Beatitudes. Siya'y nangaral at pinakamahabang sermon ng Panginoon. Ilang chapter yan? Chapter 5, chapter 6, chapter 7. So, 7 chapters, 1, 2, 3 chapters na nag-preach ang Panginoon. At kasama dyan sa preaching niya, sabi niya, hindi lahat. Nung nagsasabi, Diyos ko. O, hindi lahat nang napunta ng simbahan. Hindi lahat ang naghahawak ng Bible. Hindi lahat na nagsasabing Kristiyano. Hindi lahat. Sabi ng Bible, ipapasok sa kanila. Ngunit sino, sabi ng Bible, he that doeth the will of God. So, do you understand the will of the Father? Naunawaan po natin yung kalooban ng Ama. Diba? So, ano yung kalooban ng Ama? What is the will of the Father? Ano ang kalooban ng Ama? Ay, tignan po Mama. Nandun na. Yung meron po sabi na by that do it, the will of the soul winner. Hindi niya sinasabi dito na may works ang kaligtasan. Dito titignan po natin yung kalooban ng Ama. The will of a soul winner. Of course, the will of a soul winner is the will of the Father. Punta natin ang diyan. Kaya minsan, meron isang araw magbabasa sa inyo yung Matthew 7:21. Sinasabi natin ang salvation by faith. Tama, amen? By grace, by faith, amen? Not by works. Kasi sabihin, ba't sabi niya, do it the will of my Father? O di by works? O paano mo ngayon yan ang sasagutin? O ito po yun yan mga kapatid. Puntan natin ang John chapter 6. Ito po yung kalooban ng Ama. Okay? Ano po ba yung kalooban ng Ama? Sabi po ng Bible po dito mga kapatid. Basahin natin simula sa verse 38. Okay? Mula verse 38, Jesus Christ Himself once again speaking here. Sabi ng Bible, verse 38, nandiyan kayo? Ready for I came down from heaven not to do mine own will, but the will of Him that sent me. You see that? Ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, ako ay bumaba mula sa langit. Sabi niya, hindi para gawin ko ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sino po bang nagsugo kay Kristo? Sino nagsugo kay Jesus? The Father, God the Father. Verse 39, sabi ng Bible, read. And this is the Father's will. You see?
Emphasize ng Panginoon ang kalooban ng Ama. Anong kalooban ng Ama? Which hath sent me, that of all which He hath given me, I should lose nothing but should raise it up again at the last day. Okay? So, hindi masyado pang maliwanag po yan. Pero dito sa verse 14, ano sabi ng verse 14? Rhetoric, and this that sent me, that everyone which seeth the Son and believe on me may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. You see? Yan po yung kalooban ng Ama. Nasabi po ng Bible, ang sino mang tumingin sa Ama, ang sino mang manampalataya sa Kanya, sabi ng Bible, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? So, ibig sabihin niya, yung sumampalataya kay Kristo, yan po yung kalooban ng Ama. You get? Hindi po by works. Amen? Amen? May kausap po ba ako? Kaya dapat maliwanag po sa atin yan. Kaya ang kalooban ng Ama, ang lahat ng nanampalataya, ang tumingin sa anak, sabi ng Bible, at nanampalataya sa Kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ito ang ating pong kalooban din po bilang mga soul winner, mga kapatid. It is the will of God, the will of the Father. Hindi yung ating gawa, mga kapatid, amen? Kundi yung ginawa ng Diyos para sa atin, yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, amen? Ang kalooban ng Ama, ang lahat ay maligtas. Amen. Hindi ang lahat yayaman, hindi lahat gagaling. Okay? May namamatay na may sakit. May namamatay sa unos, na may mamatay sa aksidente. Pero ang ultimatum na kalooban po ng Ama, kapatid, ang bawat isa ay maligtas. So paano nga po yun? Tayo po mga soul winner, kapatid. Okay? Tayo po mga soul winner ang magdadala sa kanila. Kaya that must be our will also. Yung kalooban ng Ama, nais niya ang bawat isa ay magkaroon ng buhay na walang hanggan o maligtas. Tayo ngayon na magdadala sa kanila. Tayo ngayon magdadala. Kaya dapat yun yung kalooban din naman natin. Na kung paanong si Kristo siya nagsabi, hindi ako naparito para sa aking kalooban, kundi sa kalooban na nagsugo sa atin. Ganon din naman tayo bilang soul winner, ang kalooban natin, mga kapatid, ay yung kalooban ng ating tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Amen? Ang kalooban niya para sa kanyang simbahan, yung sinabi ni Nanay kanina, go and preach the gospel. Amen? Okay? In that way, ang tao po'y magkaroon ng katiyakan ng langit. Okay? And in that way, they will see the kingdom of God. Because we preach, mga kapatid, nothing but the gospel of the Lord Jesus Christ. So that's the will of the Father. Okay? That's the will of the Father, mga kapatid. Ang bawat isa ay maligtas. Kaya nga sabi niya po doon sa 1 Peter chapter 3 verse 7, sabi ng Bible, the Lord is not slack concerning to His promises, but He is long as the manner as some men count slackness, sabi niya pala, as some men count it slackness, but is long suffering to us ward, that He is not, you see, He's not willing. You see that will again? Hindi niya kalooban ng sino man ay pupunta sa impyerno. But all should come to repentance. So dapat alam natin pagdugtungin yun bilang mga soul winners. So dapat nauunawaan natin yan, yung basic po na yan. Hindi po ba? Sabi ng Bible, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay hindi lahat ng nagsasabi, I should say. Okay? Paul, hindi natin magbalita rin yung tawag sa sayet pala, sayet and Paul, magkaiba po yun. Okay? Sabi ng Bible, sayet unto me, Lord, Lord, nagsasabi pa lang yun, nagsasabi. Kaya kahit pa sabi sila ng sabi, gusto, pero hindi pa sila nanampalataya talaga, wala pa sila talaga sa kalooban ng Ama. Ano nga niyo ba? Tayo po'y napasok lang sa kalooban ng Ama nung tayo po'y naligtas. Amen? Amen? Tayo hindi kayo ligtas na, makakagawa ka na ngayon ng kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kaya tayo po'y makakapag-akay na ng kalooban. Kaya makakapag-akay ba ng kalooban yung hindi save? Eh, siyempre hindi. Paano naman i-share yung kaligtasan? Ano naman i-share niya? Kaya nga, nandito tayo mapatid upang makapagbahagi. Pero nakakalungkot kung sino yung mayroong tangan-tangan na katwiran mula sa Ama, ay sila naman yung mga tamad. Ayaw mag-share. Ayaw sumali sa gawain ito. Wala.
Di po ba naunawaan niyo po yung mga kapatid? Yung mga, hindi naman, wala naman silang tangang-tangang aral. Ang aral nila, kapatid, kapamakan sa apoy ng impyerno, sila yung masisipag nandiyan sa labas. At parabagang mas masipag pa yung mga alipin ng Diablo kaysa alipin ng Diyos, no? Naunawaan niyo? Ang alipin ng Diablo mas masipag pa eh. Kaya niyo po kayo, mas marami pong pupunta ng impyerno. Mas maraming pupunta ng impyerno. Every 100, dalawa lang pupunta sa langit, 98 pupunta ng impyerno. What does it mean? Because the servant of the devil, 98% of them doing the will of the devil. But only 2% of the Christians doing the will of the Father. Basic. Kaya nga, salamat sa Panginoon na iniligay tayo sa gawain ito, maputid, upang tayo po'y makagawa sa kalayunin ng Diyos sa buhay natin. Mga pag-akay po tayo ng kaluluwa. Kaya dapat pag-igiyan natin, ayusin natin. Kaya kayo po mag-share, ay dapat maliwanag, di ba? Ay dapat sigurado talaga, hindi yung para lang may makapag-share. Di ba? Hindi lang para may record. Ay dapat talagang naunawaan yung binahagi sa inyo. And don't use jargons. Hindi yung maunawaan yung jargons. Don't use yung jargons. Don't use big words. Kasi bakit kayo nandito na matagal na kayo, ang dami nyo ng mga narinig. Don't use them. Sa mga tao, mga wala pa, simple pa lang sila. Eh, alam mo ba, justified ka na ba? Sanctified ka na ba? Ikaw nga, di mo pa naunawaan yun. Hindi mo yung tanong, saved ka na ba? Hindi nyo naunawaan yung saved ka na ba? Hindi nyo maunawaan yun. Okay? Nagbabahagi natin yung pinakasimple. Gawin natin yung pinakasimple na kung paano ginawang simple ng Diyos. Amen? Amen? Okay? O, kung baka mamaya pinangaral ko naman dito, ayan naman yung iyong mga papagpil, hindi mo rin may explain. Hindi para tayo po ay alam natin mga kapatid kung saan tayo nakatayo. Na bilang mga lingkod ng Panginoon, mga kapatid. It is the will of God, the will of the Father, ang ating pong kalooban, mga kapatid. Ano po ang kalooban niya, mga kapatid? Tingnan niyo po, balikan natin. Sabi ng Bible po diyan sa verse 38, verse 39. Okay, verse 39, sabi ng Bible, read. And with the same way that all which have given me, I should lose nothing. Sabi niya, number 1, mga kapatid. Okay, kalooban ng Ama. Save everyone, God gave to Jesus. Save everyone, God gave to Jesus. Ang sabi ng Panginoon ay hindi mawawala ang sino mang ibinigay sa atin. Ibig sabihin, walang pupunta sa langit kundi sa pamagitan ng Diyos. Save everyone. Okay, God gave to Jesus. Maligtas ang bawat isa na ibinigay ng Diyos kay Jesus sa Panginoon. Yun mga kapatid. Eh, hindi natin alam yung mga maliligtas na pinupuntahan natin sila, tinahanap natin sila mga kapatid. Kaya tayo po'y nangangatok, tayo po'y kumakausap ng tao. Because God wanted them to be saved, everyone that God gave to Jesus. Kaya hindi sa atin yan ibinigay. Ibinigay yan ng Diyos sa Panginoon. At tayo naman po, mga kapatid, ibinigyan ng pribileyo para sila'y maabot natin. Okay? Para sila'y maabot natin. Pangaralan natin ng kanilang ng salita po ng Diyos, mga kapatid. Okay? So, yun, ang kalooban ng Ama, sabi niya dito, mga kapatid, that of all which He had given me, I should lose nothing. Ang lahat ng ibinigay sa akin, sabi ni Kristo, ay hindi po sila mawawala. Okay? Kaya nga tayo nagsasaturate. Arahan natin yung mga inihanda ng Panginoon sa kaligtasan. Kaya walang lalagpasan. Lahat kakausapin. Lahat share. Lahat baginan. Lahat bigyan ng trust. Gospel trust. Hindi natin alam saan doon, mga kapatid, sino sila. Ang Diyos ang nakakalam. Malalaman mo pag sinera mo, tumanggap, amen? Doon mo malalaman, amen? That's the will of the Father, and that must be our will. Okay? But everyone God gave to Jesus must be saved.
ay maligtas mga kapatid. Okay? So number 2, sabi ng Bible yan mga kapatid. So verse 40, read, and this, that everyone see the Son and believe that on Him may have everlasting life. Number 2, everyone who believes gets eternal life. You see? Yan yung kalooban ng Ama. Nang bawat isang nanampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi lang buhay na mahaba. Iyan po yung pinakakaasam-asam ng tao, buhay na mahaba. Ano ngayon, kung mabuhay ng mahaba, mamatay naman siya sa impyerno pa rin. Walang kwenta. Sayang ang ibinuhay niyang mahaba. Kita mo yan, ang haba ng panahon na binigay ng Diyos sa kanya para mabuhay. Abot siya ng 100 taon. Para siya ay magkaroon ng pagkakataon sana maligtas. Pero namatay, walang kaligtasan sa impyerno. Sino may kasalanan? Siyempre, siya na hindi mamangga. Pero kung hindi siya nakarinig, sino may kasalanan? Yung mga soul winner, yung mga Kristiyano na hindi siya binaiginan dahil hindi siya nabahaginan. Hindi nagbahagi, wala nakapagbahagi sa kanila. And that's the will of the Father. Everyone who believes gets eternal life. May have eternal life. Sabi ng Bible, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, meron na tayo. Tapos wala tayong gagawin, hindi natin sila abutin para sila magkaroon din ng buhay na walang hanggan. Maganda na mga kasama natin sila pagdating natin sa langit na patutunan. Amen. Kaya yung ating gagawin, pupunta tayo sa bahay-bahay ng tao. Okay? Personal, we will them to the Lord in order for them to have eternal life. Wala naman tayo may bibigay sa kanila. Tandaan po natin yan. Sabi ni Apostol Pedro, silver and gold have I none. Silver and gold have I none. Okay? In the name of Jesus Christ of Nazareth, sabi niya, rise up and walk. Sa pangalan ni Kristo, may bibigay tayo. Ano po yun? Yung buhay na walang hanggan. Yung regalo ng buhay na walang hanggan. Maraming mga regalo inaasam ng tao. Regalo, bagong damit, bagong cellphone, bagong gadget, bagong girlfriend, bagong boyfriend. Pero ang pinakadakila at pinakamainam at na kailangan tanggapin ng tao ay yung regalo ng buhay na walang hanggan. Amen. And every one of us, mga kapatid, God gave us an account. Ang Diyos nagbigay sa atin ng account at sa under ng ating account, ay meron po dyan mga tao, mga kaluluwa na binigay sa atin ng Diyos para mawin natin sa Kanya. Kaya hindi tayo gagawa, hindi tayo kikilos, mga kapatid. Biwin sila ng mga Jehovah's False Witnesses, mga iglesia ni Ulapo. Kaya nagbo-bolt-in na ngayon mga yun, mga kulto, nagbo-bolt-in na sila. Si Kibuloy, sa iglesia ni Manalo, nagbo-bolt-in na sila. Ngayon, magkakasama yun ngayon. Oo. Ang puno lang nila si Duterte. Nagkabulungan. Okay? Kaya tayo mga batid ay dito tayo maging abala sa pangangaral patungkol sa ating Panginoong Yesu Cristo. Amen? So you see the will of the Father, save everyone God gave to Jesus. Number 2, everyone who believes gets eternal life. At sabi ng Bible, number 3, lastly, verse 40, basahin natin ulit. Let's read. And this is, and believe on Him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. You see, Jesus will raise them up. Those who believe, those who get saved, sabi ng Bible, Jesus will raise them up. Ibig sabihin niyan, sila'y bubuhayin muli. Mga dinyang kapatid, sila'y bubuhayin muli. Na tayo, sabi ng Bible, bagamat mamatay, kaya mga nanampalataya, mga Kristiyano, bagamat mamamatay, pero isang araw siya'y bubuhayin din muli. Amen? At hindi na ganitong katawan ang meron tayo, hindi na yung katawan na mapapagod, humawis, kundi a incorruptible body. Yung katawan na hindi na mapapagod, di na nasisiya. Di ba? In the last day, ang katawang bumalik sa lupa, mapasaya, isang araw ay ang Diyos ay kanyang bubuin muli.
pero hindi na gawa sa lupa, kundi gawa na sa isang maulwalhating katawan, glorified body. Kaya nga, hindi actually tinuturo ng Bible yung ang tawag noon. Pero hindi naman limitado ang kapangyarihan ng Diyos. Yung pagsusunog ng patay. Cremation, tapos itatapon nila sa hangin. Pero hindi naman limitado ang Diyos. Ay, kaya pa naman yung buhay, pero hindi talaga. Sabi ng Bible, ang walang kawan, galing sa lupa, ay babalik sa lupa kung saan din naman. Ay nililibig. Okay? And that's the will of the Father. Jesus will raise him up. Kaya tayo po ibabangon din naman ng Diyos. Kaya itong katawang lupang ito, bagamat ito ay mapapagod, bagamat sang araw ito ay tandaan po natin, hihimlay. Praise the Lord, ginamit natin ang ating kalakasan para sa Panginoon, bubuhayin muli ng Diyos. Amen? Babangon muli. Kaya sabi ng Bible, those who sacrifice more will have a better resurrection. Kaya yaong mga nagdusa, yaong mga apostoles, mga propeta, mga patid na tila'y kinatay, sabi ng Bible, they have better resurrection. They have better resurrection. Parang yung bang nagtrabaho maghapon, pagod na pagod. Pag siya'y tutulog talaga naman ay pagpapahinga niya ay mas maigi. Kaysa yung walang ginawang maghapon, tapos tutulog. They have better resurrection sapagkat talagang lasap nila ang bira, nagdanas sila ng hirap, nung sila naglingkod sa Diyos, sila'y pinersecute, sila'y kinatay ng buhay. But the Lord, one day, will raise him up. Will raise him up. With a glorified body, not the flesh, but will be a glorified body. Sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, yung tulad ng katawan ni Kristo nung siya'y nabuhay mula sa mga patay. Amen? Yung tulad. Ang Panginoon, tabos-tabosan na sa Panginoon. Diba? We'll raise them up, we'll be raised up in the, that's the will of the Father. That's the will of God. And that must be our will, mga kapatid. Amen? Kaya kung magiging self-will, ipagdadamot natin yan. Ipagdadamot natin. Yung nakakalungkot mga kapatid, yung will ng Panginoon naging self-will pa ng mga Kristiyano. What does it mean? Itinagdamot pa. Hindi pa ibinahagi, sinarili. Kaya dapat hindi kapatid. Nagaya din naman ng Panginoon. Okay? Nagaya din naman ng Panginoon sa Kristo. He came not for His own, but for His own will, but for the will of the one who sent Him. And that is the Lord Jesus. That is for them to get saved. That is for them to have eternal life. That is for them to be risen up on the last day. You see, pamatin yung privilege natin. Tayo pupunta, bawat mainit. Bawat mainit. Diba? Mainit ang panahon. Pero pupuntahan pa rin natin sila sa mas mainit sa impyerno. With all compassion na sila ay ating pupuntahan na panakalamang sa lito ng Diyos. Amen? Kaya bukas ay meron tayong mamaya practice sa Bayang Bigkas, 12 o'clock. Sa mga nakatuloy ngayon, nakakasama sa Bayang Bigkas, for tomorrow's service, bring your classmates Sunday. Dapat may mga classmate kayo, mga estudyante. Amen? Amen? Imposible naman wala kang classmate. Ano yun? Mag-isa mo? Kaya dapat meron kayong bisita. Mga si Jaden, bira yun na uwin niya, isang pamilya na nandiyan sila. Bakit? Tayo din. Mga classmate kayo din para sa Panginoon. Kaya natin yan, mag-gusto ng family. You see, message ko lang yun nung Thursday. Sabi ko, available kayo, Brad, attend kayo ng prayer meeting ng iyong family. Hindi naman nag-reply. Yung minutes nadadalo. Pero bulan ako, nandiyan. Pero sabi niya, alam niya, papunta daw sila sa Tabuk. Kasi nag-deliver sa Tabuk. Kanilang mga prada, papunta na sa Tabuk, bubalik daw sila. Narin na basa yung message ko.
Nakatuwa naman, may mga ganun bago pa lang. Pero may mga Kristyano isang taon na, hanggang ngayon wala pang respeto sa akin eh. Kahit invite ako ng invite, hindi dumadalo. Amen? What? I believe God watching this world. Pero it's respect. It is actually respect for the one who is invited. Pero hindi naman ako nag-expect, sabi ko. Pero salamat sa praise ko. Nandiyan. Pero may mga tumagal na sa simbahan, invite na lang invite, 2 taon, 1 taon, di pa nadalo ng prayer meeting. Hindi pa nadalo ng prayer meeting. Kaya hindi ko alam. Opo. Kasi pares lang naman, sabi ko nga. Dahil mga naging bago, talagang prayer meeting din, i-invite ko. Message, verbal, salamat sa mga tumutuloy. Nandiyan po sila. Ayan? Kaya that's the will of the Father. Huwag natin nakilimutan yan. Kaya pupunta tayo dyan, hindi natin kumbili natin. Okay? Minsan gagastos tayo. Gagastos tayo. So, kaya ano kaya kung gagastos tayo? And we can pay our way to heaven. Hindi natin kayang bayaran ang ating papunta sa langit. Salamat may nag-bayad para sa atin. Amen? Ngayon kung gagastos po tayo para sa iba, so why not? Why not? Why not? Para lamang sila ay mapunta rin sa kalooban naman. Yan po yung ating kalooban mapunta bilang mga mag-aakay ng anak. Kaya sa ating po mga viewers din po ngayong umaga, ay join po kayo. Sa bawat area ay mga pag-aakay din po tayo ng kaluluwa. Sa visitor din sa tomorrow, mamaya po, 1 o'clock ang practice, and then 3 o'clock yung ating frontliners service, frontliners meeting, and Sabbath school. Kaya kami po may magpapalo po mga kapatid kasi we really need to follow up those new ones bago. Okay, salamat sa kanyo na kayo ay nandiyan pang-solving na. Pero dapat sabi ko nga po ay magkaroon kayo ng mga sariling makapalo up po. Mga Bible study, pag-disciple para sa Panginoon. Okay? So, last natin punta dun sa area, nandiyan, and then lipat na tayo next week. Pero iba namin kayo. Pero kayo sa, yun, so kayo lang, bisa ka, alala. Punta kayo dun sa, ang panang ngayon, follow up yung mga nakadalo kagabi. Kasi parang sila ilaw. Tapos bukas doon kayo magsundo. Sundo kayo doon. Eh, ayun, yung mga nakadalo doon na classmate mo, makikita mo doon. Makikita mo doon doon doon. Nakakot. Kaya magkakaroon, maimbitaan. Kita bukas. So kayo, may prospect na kayo. Magsika mga classmate niya. O dyan, o. Ayun, puntaan mo na. Ano ka rin? O ikaw lang, kailangan ito. Kailangan. Hindi agad mga puntaan na. Siguro talaan. Eh, dapat sila yung kausapin. So, iwan namin kayo ulit doon sa area. Kanya-kanyang uwi na muna po tayo ulit. Kasi kanya po ay magpapalo up. Iikot. Okay? Kaya mga iikutan namin. Kami sa karitan, tapos doon sa bagay, tapos sa uga. Sila ay pupunta. Alright, sige po tayo pagpapsitayo. Tayo po ay mananalangin. Nagilang Diyos, salamat po sa inyong kalooban para sa amin. Kami po inaligtas. Salamat po, nilagay mo kami po kayo sa inyong kalooban upang magawa rin po namin po ang mga inyong nais para sa amin. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa. Kayo po ang siyang kumilos upang makagawa sa inyong layunin sa aming pagbuhay. Uwang sa Panginoon sa paglaki ng kaluluwa, nawa po hindi naman po itong grupong ito. Ang bawat anak po ninyo po, Panginoon Lord, ilusin niyo po. Sila man din po kami naman ay makatuwang po kayo sa pag-aakay ng kaluluwa. Kasi pong bawat area na mag-susurwingin din po, Panginoon, sa west, sa south, at yan sa north area. Po dito sa Tuwigaraw area, kasi po estudyante, mga prospect po nila, mga bisita sa araw ng bukas para sa amin po yung class day Sunday.
sila ay mamangaralan ng iyong pong Ebanghelyo. Sumalik ka sa Iglesia pa rin sa Luwini. May papalo up, ibabible study ngayong umaga, pagpapalain sa kumilos, at magbigay ng wisdom sa bawat isa at courage ng mga pangaral po po ngayon. Ako po sa pagkukulang pagkakasalamat po namin kayo, sa paglatay dalangin po namin na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Ayan. Ewan. Terus ni. Alright, Sipo. Ayan.